Welcome back to me. Ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos because iningatan niya ako. Sabi ko, ito yung pinaka-busy linggo. Siguro, lumipad ng ilang oras, bumalik ng ilang oras, kahapon ay nag-drive ng ilang oras. But then, God is good sa mga buhay natin. Naniniwala kayo that God is here. Sa mga buhay natin, God is here. Now, sa mga mahal natin sa buhay, God is there. Amen. Because we are not just hoping to be well for ourselves, but we are also hoping for our loved ones out there to be well also. That's why God is here and God is there. And you know what? The last name of God in the Old Testament is Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. It means God is here, or something it also means God is there. At sobra akong masaya kasi yung kinanta natin praise ngayong umagang ito, at hindi naman ako nalipag-usap sa kanila, sabi nila, God is here. At I really praise God. Now, pwede ba tayong tumayo muli? Ayan. At ating basahin ang ating okay, let's read. Today I will listen to God's words. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It will satisfy me complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Praise God. Tayo pumuli. Last time, may nakakalala ba? Last time that I stand here, we talk about what we are talking about. We talk about God as our shepherd. And that He will not leave us alone. That He will going to find us, to search us, and to rescue us sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, lalo na pag tayo ay nandoon sa point na tayo ay mag-isa, nalulungkot, nahihirapan, at natatakot. And today, we have, because it is last month, ngayon ang ating monthly theme is, saan yung ano natin? Empowered for every situation. Are you empowered? Now, in Philippians 4:13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang Panginoong Hesus lamang ang nagpapalakas sa atin. Meron pa pang iba? Ang Panginoong Hesus yung number one. Meron pang iba? Ang ating pamilya, ating mahal sa buhay, ating mga kaibigan, ang ating mga kapatiran. Don't ever disregard all these people. But because these are only, or we are only people, sometimes tayo yung nagiging dahilan bakit nanghihina yung ating kapatid. That's why, sabi dyan, magagawa ko lang ang lahat dahil ako ay pinapalakas ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pag-usapan natin ngayong umagang ito is something that we are experiencing every day. The title of this message is Fight for It. Fight for It. Maraming sitwasyon sa ating buhay na tayo ay nakikipaglaban. Maraming sitwasyon sa ating buhay that we are fighting. That we are fighting for it. Now, I want you to stand and look for 2 or 3 someone at sabihan natin sila na fight for it. Gusto kong tumayo kayo, kamayan nyo, katiyan nyo, yakapin nyo, tapikin nyo, sabihan sila, fight for it.
One of the saddest thing in life is that, you know, you are blessed, but the blessing is not in your hand. Alam mo na pinangako ng Diyos na ikaw ay maging blessed, but the blessings of God is not in your hand. Alam mo that God has opened the door for you, but you cannot enter the door. Alam nyo that God has opened the heaven for us, but it seems parang walang blessings na lumalabas. This is how the spiritual realms work. Sa ating mga buhay, we have the promises of God, but there is also the battle around us. Mayroon laging battle. And when it comes to the word battle, what will you do? You need to fight for it. Why? Because the only thing for us to win in a battle is to fight. Mananalo ka ba pag inupuan mo lang yan? Sabi nga, fight. Mananalo ka ba kung pupunta ka lang sa isang tabi, iiyak, kakagulgul? Hindi mo ipaglalaban yung nais mong ipaglaban. Mayroon ba mga tao sa buhay niyo na pinaglaban? Or mayroon ba mga tao sa buhay niyo na hindi kayo pinaglaban? Amen. Marami tayong karanasan na tayo nag-expect that someone will fight for us. But they failed. And I'm really happy if someone here sa gitnaan natin na masasabi niya pinaglaban mo siya. So kahit anong gawin natin minsan sa mga buhay natin, even if we all exhaust our energy and effort and strength, madalas nabibigo pa rin tayo. Now, what we are going, ano ang kailangan natin gawin? Kailangan siguro mayroon tayong strategy. Di ba? Kailangan natin maintindihan ano ba yung labanan. Ano ba yung battle physically? Ano yung battle emotionally? Ano ba yung battle spiritually? Because hindi man natin nakikita, but in the spiritual realm, there is always a battle. At sino yung kalaban natin? Satan. Our chief adversary is Satan. Kilala natin siya, di ba? Okay. Now, next slide bro. Open your Bible. Open your Bible. Ngayon kung okay, basahin na rin natin siguro. Kasi nung sinabi kong open your Bible, actually, nilitan ko yung sa taas because I will be teaching only verse 11 to 12. But because all these three persons are the mighty warriors of David. Sa babasahin natin, sabi dyan, who David had, Josheb, Bathsheba,
of flame, manifestation himself in the middle of the pit, defended it, and killed the Philistines. So the Lord brought out a great victory. Let us pray again, Lord. Salamat, Lord God, sa iyong salita. Salamat, Ama, sa pagkakataon, Lord God, the privilege, Lord God, to study again your word, Lord God. Lord, thank you, Lord, for opening up our hearts, sa pagbibigay sa amin, Lord God, ng Spirit, Lord God, na handa tumanggap, handa mag-aral, Lord God, sa iyong mga salita. Salamat, Ama, at we give up all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Now, these are the three warriors, mighty men of David. Now, if you study these three, titignan natin that the first person, si Joshua-Shebeth, he fight with the army together. Pero siya yung isa sa pinakamagaling. So marami siyang napatay. The second one is Adino the Isnite. So he also fight with the armies. And siya yung parang isa sa pinakamalakas. Isipin niya yung kamay niya, halos bumauna doon sa hawak niyang grabe. Sa pakikipaglaban, parang bumauna yung mga kamay niya. And the last one is Shammah. The difference of Shammah from the two is that Shammah fight alone. Shammah fight alone. There are battles in our life that we only fight alone. Marami tayong mga laban sa buhay, battle sa buhay, na tanging tayo lamang yung lumalaban. We are expecting na mayroong tutulong sa atin, but at the end of the day, you are fighting alone. Ngayon, sino ba si Shammah? Kunting background, during that days, nung panahon noon, pagka wala pa tayong United Nations, wala pang mga tawag ito, yung mga kasunduan, kadalasan, sasakupin mo lang isang lugar, at pag natalo mo yung mga soldier nila, mapapasayin na yung lugar na yan. It is a battle of force. Kung malakas ka, marami kang territory. Diba? Now, for this particular story, sabi diyan, and after him was Shammah, the son of Agi the Hararite. The Philistines had gathered together into a troop where there was a piece of ground full of lentils. Who are the Philistines? The Philistines are the enemies of the Israelites. Sila yung kalaban ng mga Israelites. Now, kung titingnan natin, ang ginawa nila, they are gathering together into a troop where there was a piece of ground full of lentils. So mayroong isang parang field na harvest na yung lentils. At sila doon ay tumambay. Ibig sabihin, gusto nilang kunin yung isang ibis na mag-harvest ay yung nagtanim, gusto nilang sila yung mag-harvest. Kasi minsan, sa mga buhay natin, ganun yung nangyari. Sabi nga nila, ikaw yung nagtanim, iba ang umani. Na-experience na ba yun? Ikaw yung nagtanim, iba yung umani. Ikaw ang nagbungka ng lupa, ikaw ang nagtanim ng palay, ikaw ang nagdilig, ikaw ang naglagay ng pataba. Nung andyan na yung bunga, marami na kayo. Hindi na lang ikaw mag-isa. At ang masakit pa minsan, itatakbo ito. Ganon yung realidad ng mga buhay natin. At alam ko, siguro marami sa atin na nakaranas ng ganitong mga sitwasyon sa buhay. So during that time, it is a role of force. Kung malakas ka, wala kang pakialam sino nagtanim yan, dahil malakas ka, sasakupin ko yan, akin na yan. So ganon yung nangyari. During the harvest season, ang mga Philistines,
nung tinanim pa yung lentils, wala sila doon. Wala sila doon. Nung ginawa ang lahat ng mga Israelites para mamunga at mapuno ng lentils yung ground na to, wala sila doon. Pero nung sinabi dyan, when it is already full of lentils, andun na sila. Nag-aabang lang pala sila. Nag-aabang lang pala sila. And then sabi dyan, so the people fled from the Philistines. Dahil sa napakarami ng mga kalaban nila, ng mga enemies nila, anong ginawa ng mga Israelites? They fled. Takot na takot sila. Umalis sila. But Shammah stationed himself in the middle of the field, defended it, and killed the Philistines. So the Lord brought about a great victory. So si Shammah ay naiwan. She was left alone. She was left alone. What do you mean by a piece of ground full of lentils? Ano bang ibig sabihin nito sa ating mga buhay? It's like our portion in life. What are our portion in life? Your destiny as set by God. Ano ba yung mga destiny na ito? Ito yung mga promises ni God sa'yo. Ano ba yung promises ni God sa'yo? Na lagi kang malakas, na ikaw ay pupuspusin niya ng biyaya, maging maayos ang iyong buhay. Yan yung mga promises ni God sa'yo. That the goodness of God will pour into your life. Your God-given gift. Ano ba yung mga God-given gift natin? Talent. Sa mga praise and worship, ito yung kanilang boses. Sa mga servant, ito yung kanilang puso. Na mag-serve. Sa mga magaling magluto, yun yung gift nila. Para i-share yung kanilang talent, yung kanilang gift. Sa mga leaders, ito yung kanilang gift to lead, to shepherd the flocks. And these are the things na gagamitin ng Diyos para ma-fulfill niya yung promises niya sa iyo. Yung plano ni God na maging destiny mo, gagamitin niya yung mga gift na to na binigay niya sa iyo para ma-fulfill kung ano yung plano niya sa buhay mo. Thirdly, opportunities that God brings your way. Ano ba to? Nung ikaw nag-a-apply pa lang, saan ba tayo nag-a-apply? Pedroil. Lahat ba tayo dumaan sa Pedroil dito? Siguro, no? Alam natin yung lugar na yun, no? Sa Maynila. Lahat yata na pumasok dito, dumaan doon. Nung tayo ay nag-apply pa lang, maraming opportunity na in-offer sa atin. But then, kailangan natin kumilos. So gumawa tayo ng mga paraan para ang oportunidad na to ay makuha natin. Opportunities that God brings your way. Trabaho. Negosyo. Marami pang ito. Trabaho o pagkakataon, oportunidad na makapag-abroad. Sabi nga sa mga post, high school lang ako, pero nakapag-Taiwan ako. Opportunity. Akala nila, hindi ako makapag-Taiwan. Kasi grade, high school lang natapos ko. But because God give the opportunity to you, andito ka ngayon. And because of that, God has a plan for you. Hindi ka lang kapatid nandito dahil sa oportunidad. You are here because God has a plan for you. Mayroong plano ang Diyos na isa katuparan sa buhay mo. Mayroong purpose ang Diyos na gusto niya isa katuparan sa buhay mo. Hindi ka lang nandito dahil bubukas ang opportunity sa iyo at ginrab mo. No. God orchestrated all these things because God has a plan. Amen. Amen. Kaya hindi aksidente. Hindi aksidente na nandito.
Minsan, iniisip natin at sinasabi natin sa sarili ko, nag-aaral ako, nagsumika ko, namasahe ako, tinaste ko yung init. Yes, you grab the opportunity, but God orchestrates everything. Achievements and success. Ano ba itong mga bagay na ito? Ito yung ating mga pamilya. Pag ikaw nagkaroon na ng pamilya, para ano na to, achievements mo na to. Pag nagkaroon ka ng anak, achievements mo na yan. Pag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, achievements mo yan. Pag ikaw nagkaroon ng mga properties, meron ka ng 3 mansyon, 5 house and lot, lahat ng mga anak mo may tagin sa isang sasakyan at kung punas-punasan mo na lang, achievements mo na yan. Achievements and success. These are the portions that we are trying to fight for. Dahil sa buhay natin, meron talaga tayong kailangan ipaglaban. But the enemy, the adversary, ay hindi naman niya hahayaan. Hindi niya hahayaan. Gagawin niya ang lahat para matalo ka. Para maging talunan ka. For you to become a loser. For you to be defeated. Mag-defeat ka. Yan yung purpose ng enemy. But God wants you to be victorious. Na maging matagumpay. So these are the portions of our life that we need to fight for. Next slide, bro. Now, sabi dyan, the enemies will come. And they will not only come individually. They will come by troops. Amen. Kung isa-isa lang, kaya pa nating labanan. Diba, one-on-one? Pero minsan, yung kalaban dumadating grupo-grupo. Ang problema, minsan sabay-sabay. Minsan sasabihin natin sa mga sarili natin kung isa-isa lang, malalagpasan ko pa. Pero parang binagsakan ako ng mundo. Pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng problema ko because problems usually and sometimes does not come singularly, does not come individually, they will come by group. Dumadating to ng full force. Why? Because the only purpose of our enemy is for us to be defeated. Para tayo matalo, para tayo bumagsak. At hindi na makatayo. The enemies will come. Sabi dyan sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. And I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Pansinin natin. Sabi dyan, the enemy comes to steal. To steal. To steal. To kill. To kill. To destroy. To destroy. Ibig sabihin, lahat ito ay pwedeng pananakot lamang. Because we are in Christ, walang magagawa ang kalaban sa atin. But He will going to steal, to kill, and to destroy. Ilalagay niya sa mga puso natin na darating siya para ikaw ay nakawan. Ano ba yung mga pwede niyang nakawin sa mga buhay natin? Pwede niyang nakawin yung joy mo? Amen! Ang kauna-unahang ninanakaw ng kalaban sa mga buhay natin ay yung joy natin. Yung peace natin. Why? Dahil pag ito nawala, alam niya na mapapariwara ang buhay mo. Alam niya na masasaktan ka. Alam niya that you will experience the pain in your heart. That's why He always tries to steal your joy. To kill. And
Ano ba yung mga pinapatay ng kalaban sa buhay mo? Kuko? Ano ba? To kill. Minsan, ginagawa niya to literally. May mga tao, may mga kapatiran tayo na nakakaranas na nawalan. Nawalan ng anak, nawalan ng ama, nawalan ng mahal sa buhay. And the only main purpose is to steal your joy. Dahil sila yung joy mo, yung mga anak mo, kapatid mo, magulang mo ay ang joy mo sa buhay. That's why the enemy will going to use this thing. Minsan aalisin niya yung nagbibigay sa iyo ng joy. The next one is to destroy. Ano ba yung mga dinestroy na kaaway sa ating mga buhay? Relationship. Pamilya. Ang sakit minsan, di ba? Yung sinisikap mong buhay, gusto niya ibahin. That's why it is called a fight. The devil, the adversary, the enemy will going to destroy, but you will going to defend it. You will need to protect. Kailangan mong gawin ang lahat ng to dahil hindi madali at hindi basta-basta ang ating kaaway. We are there long time ago. Satan is there long time ago. Kung alam mo paano ka makipaglaban, alam din niya paano ka i-destroy. Mas wais siya sa pero mas wais si God sa atin. Amen. Amen. Next slide po. Ang sabi dyan, nung dumating yung mga kaaway, the Israelites flee. Minsan sa mga buhay natin, naiiwanan tayo mag-isa. Yung mga na-expect natin na kaibigan natin, yung mga na-expect natin na nandyan sa atin, when we are in trouble, one by one, they flee. Isa-isa nawawala sila. Hindi kanila kayang ipagtanggol. Hindi kanila kayang protektahan. Ayaw nilang mapahamak sila. Ayaw nilang madamay sila. One by one, they flee. Panginoong Hesus, in the final moments of His earthly life, the disciples na kasama niya sa isang kontrata, 3 years, isang kontrata kapatid. Kasama niya every night, day and night, kasama niya, kapintuan niya. But they flee. Sabi diyan, then they all forsook Him and flee. Masakit, pero totoo. I pray today, this morning, that God will give you the strength not to flee. Nung ako nag-start sa aking buhay Kristiyano, buhay dito sa Taiwan, lumayo ang lahat, pero may isang tao, isang kaibigan na hindi ako iniwan. We need someone, kahit isa lang. And I pray na ikaw yun. Alam mo ang dinadanas ng kasama mo, sa dorm, sa pamilya mo, sa church, sa ministry. Kung sila lahat umalis, sila lahat iniwan siya, I pray na hindi ka isa doon. I pray that God will strengthen you. Na ikaw ay manatili sa kanyang tabi. Kasi kailangan kanya. Amen. Because ito yung purpose ni Satan, ng adversary, ng kalaban natin sa ating mga buhay. Gusto niya na mag-isa ka lang. Kasi mas madali kang matalo pag mag-isa ka lang. Diba? Naalala niyo yung ship nung siya naligaw, yung lost na siya. Ano yung unang-unang naramdaman niya? Because when you are alone, ang unang-unang mong mararamdaman is na. Kaya pag gabi, ating gabi, mag-isa ka lang, di ba? Takot ka. Mag-isa ka. Takot ka. Pero kung may kasama ka, ating gabi, takot ka ba? Or kayo dalawa takot? That's the reality of our life. When you are alone, fear is greater
than when you have someone na kasama mo sa iyong buhay. Kaya nga minsan nakakatakot tumanda ng isa. When we look at our future, at isipin mo, wala ka akong girlfriend, boyfriend, anak, asawa, nagkakaroon tayo ng takot. Paano na lang kung hindi na ako makakilos, hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog, parang kape. Meron tayong takot. And this is what the enemy want to instill. Ilalagay niya sa ating mga puso. Takot. Because meron talaga mga tao na mas pinipili lang reward ka. Expiration. Hindi niyo pa na-experience. Parang hindi ka proud. Lalo kung ikaw yung nag-iwa. Taas nga kamay sa mga naniwa. Taas ang kamay sa mga naniwa. May araw din kayo. Darating ang araw. May araw din kayo. Sabihin mo nga sabihin mo, ilabas mo yung sama na loob mo. Sabihin mo nga, may araw din kayo. Okay, next slide. Baka saan pa ako bugla. Why the enemy's attack? Bakit ba yung kalaban ng mga atake? Ikat nyo ako pag mahaba na ako. Kasi minsan nawawala ako sa side limit ko. Why the enemy's attack? Number one, because you are not on his side. Obviously. Kung ang enemy mo masama, ikaw ay mabuti. Kung enemy mo ay pangit, ikaw ay gawa. At maganda. Hindi ka kabilang sa akin. Parang ayaw nyo, balik ka rin po. Sila yung maganda. Parang ayaw nyo sa mga ayaw. You are not on his side. Diba uso yan ng high school, diba? Mga grupo-grupo, college, no? Parang may mga frat, gang. At para maprotektahan mo yung sarili mo, anong gagawin mo? Mag-join ka, fatherhood, diba, sisterhood. Sino dito ang member ng frat? Mababait kayong bata. You are going to have a protection pagka mag-join ka ng mga ganitong bagay. Why? Because minsan, sabihin ng iba, hindi ka sa amin, kalaban ka namin. Pero pag sa amin ka, kakampi ka namin. That is obvious. Because you are producing results. Kung mapapansin nyo sa inyong mga buhay, nung kayo ay hindi pa naman nakakabili ng Nike na sapatos, nakapagpadala ng 100,000 naman, parang wala pa naman masyadong nagmamarami sa'yo. Mabait pa ng mga kapitbahay mo. Di ba? Pero minsan, it's the other way around. Parang may mga advantage and disadvantages. But, nararanasan natin na pag ikaw ay meron na, marami nang naingit. Pag bumili ka ng TV, bibili rin sila ng TV. Nung bahay mo, bumili ng 51 inches na TV, bibili rin sila ng 64 inches na TV. If you are starting to producing results, nakapagpatapos ka ng kapatid mo, ang pinaparan mo na lang ngayon, yung bunso niyo. Amen. Imbis na matuwa sila sa'yo, ano pang ginagawa ng kaaway? Parang galit pa sila sa'yo. Inggit lang sila. Amen. Inggit lang sila. Because you are producing results. Number 3, because your success is a threat. Pag ikaw nagtagumpay, kapatid, ito ay isang threat sa kalaban. Why? When you are the first in your family na nakagraduate, na nakapag-abroad, nakapagtayo ng bahay, na nakapagpatapos ng kapatid,
Whenever you are the first, you are also the center of the enemy's attack. Because ayaw ng kalaban na ang buhay mo ng pagtatagumpay ay maging testimony sa ibang tao. Ayaw niya ng gano'n. Because sometimes, yung mga pinagdaanan mong hirap, the test that you withstand in your life, yung hirap, yung bigat, ang init, napagtagumpayan mong lahat, yung unang pagsampa mo at paghiga mo kasama ang 5 mo, kasama sa dorm, napagtagumpayan mo, yung ingay ng mga kasama mo, yung hilik ng mga kasama mo, napagtagumpayan mo, nakapagpatayo ka ng bahay, nakapagpatapos ka ng kapatid, nakapagpapadala ka sa mga mahal mo sa buhay. Pag ito na-share mo, pag ito nakita ng mga tao sa paligid mo, you will become a story of success. Amen. At pag yung istorya mo, mailipat sa mga tao na nag-start na naman magdanas ng hirap na to, sasabihin niya, si Sister Jenna nag-succeed. Bakit hindi ako pwede mag-succeed? Kaya niya, mas matalino ako sa kanya. Kaya ko. Kung kaya niya, kaya mo. And if that will happen, marami ang magsasucceed. Ayaw ng kalaban niya. Gusto niya lahat kayo, lahat kayo talaga. Gusto niya walang makatapos sa pamilya mo. Gusto niya hanggang dyan lang kayo. Gusto niya mahirap lang kayo. Ayaw niya na mayroong magtagumpay sa pamilya. That's why, sino ito ang unang-unang nagpagtapos sa pamilya? Kaysa-isa nakagraduate, unang nakapag-abroad, pero malito? Amen. Di ba? Minsan yung atake mas matindi sa'yo. That is number 3. Number 4, because your success encourages others to trust God. Your test will become a testimony. And the mess that you experience will become a message. Takot si Satan to. Kasi ano ba ibig sabihin ng testimony? Testimony is yung mga napagtagumpayan mo, na shinare mo sa iba, at nagbigay ng encouragement sa iba, that is your testimony. Ayaw ni Satan yun. Kaya nga, di ba, pag nag-testimony dito, yung may mga tumatay, nag-testimony, sabi nila, kinikwento nila yung buhay nila, dati ganito sila, dati drug lord sila, drug addict sila, dati mamamatay tao, dati maraming bisyo, maraming babae, maraming lalaki, dapat pantay, hindi po yung lalaki lang, lugi naman kami. Minsan maraming ganun, nagtitestimony. At pagdating sa dulo, di ba, sinasabi natin, and God moves to my life. Kumilos ang Diyos sa aking buhay, at ito na ako ngayon. Wala na akong babae, wala na akong lalaki, hindi na ako umiinom, hindi na ako nagigrilyo, wala na akong bisyo, wala na lahat. Pero meron akong Diyos. Amen. Mayroon akong Diyos. Minsan nararanasan ko na parang wala na ang lahat, parang iniwan ako mag-isa, para akong si Shama. I fight alone. Pero because God is with me, because God is here for me, I can fight for it. Because I know God is with me. Nakakatuwa kasi, ano ba yung pangalan ng Panginoong Jesus? Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Anong ibig sabihin nun? God is with us. God is here. God is with my family there. God is with us. The first name that the Bible mentioned in the New Testament. The last name that the Bible mentioned in the Old Testament is the same. Amen. Ang galing ng Bible, no? Nakakatuwa, di ba? Nakaka-amaze.
Dahil gusto ng Lord na malaman natin, mga kapatid, malaman mo sa sarili mo na hindi ka iisa. Because it is always the way na gagamitin ng kaaway para matalo. Sisikapin niya, gagawin niya ang lahat para i-isolate ka at maging mag-isa ka. Naniniwala ba kayo na hindi habang buhay mag-isa ka? Meron akong, kung ako nag-preach sa Central Park, sinakalam sa Central Park, Kaosyo, Central Park. Nag-preach ako doon, napakaingay. Sa tabi-tabi. Meron akong kapatiran doon, na pag ako nag-preach, tapos pag sinasabi ko, kahit ganyan yung nagdadaanan mo, kahit ganitong taong gulang ka na, hindi yan ang katapusan ng buhay. Sinasabi niya, Amen! Ang lakas ang puso niya. Ngayon, nasa Amerika na siya. Iniwan siya ng boyfriend niya. Sobrang nagdana siya ng sakit, ng bigat, ng hirap. Pero doon, pag tayo nag-share, lagi niya sinasabi, Amen! Ano ibig sabihin nun? Malaki yung pananalig niya na kahit yung nakikita niya ay mountains. Mountains. Edad na ako. Matanda na ako. Baka hindi na ako kaya. But because of your faith, nakikita niya doon sa likuran. Wala pa naman akong 40. 40 pa, pwede pa ako. Mayroon faith. In front of the mountain, there is always, meron laging kapatagan doon sa likuran. Kailangan mo yung makita because you need your faith, not your sight. Tapos, minsan pinisip siya, nasa US na siya. Nasa US na siya. Ang gwapo ng anak niya. Amen. Totoo mo ito. Ngayon, ang ganda ng trabaho niya. Recently lang, nakabili siya ng car. At ang napangasawa niya, Kristo. Kailangan yung sinasabi, pag ikaw may gusto sa buhay mo, at naramdaman mo that the Spirit of God is working even in the middle of preaching, huwag kang mahiya. Say Amen! Amen. Kaya ako pag nag-preach tayo, di ba, minsan parang mas gusto natin ang preacher lang yung malakas ang boses. Pero ako, gusto ko malakas ang boses ng mga nagkikip. Masaya ako pag nagre-react kayo, pag nag-demo natin. Amen. Because yan yung gusto ng Lord sa mga buhay natin. We need to build our faith. Ano ibig sabihin ng build? Hindi siya malaki na agad. It will start with a mustard seed. Ganun wala kayong mustard seed. Ito wala. But by keep on hearing and hearing and hearing the Word of God, keep on hearing the goodness of God, the promises of God, sa kabila ng atake ng kalaban, ng kaaway, ng adversary, ng enemies, ano mangyayari doon sa faith? Ano mangyayari sa mustard seed? Sabi sa Bible, even this mustard seed, pwedeng alisin yung napakalaking mountain na yan sa harapan mo. That is how God works in our life. Nothing is impossible with God. Amen. Next, kapatid. Why people lost their portion? Bakit nawawala yung mga sinabi natin kanina na meron tayo sa mga buhay natin? Discouragement because of attacks. Madalas tayo na-discourage. Minsan mas okay nga, ma-discourage tayo sa umpisa. Hindi tayo nag-effort. Pero marami sa atin na-discourage sa gitna. Sa huli, nag-effort ka na, gumastos ka na, napagod ka na, dinastig ka na.
sabihin mo, sana. Sinabi mo na ayaw mo gusto. Kinahirapan pa ako, babasket mo lang. Minsan ganun sa mga buhay natin. Mga kapatid, yung bigat ng pakikipaglaban, hindi yan nag-i-start sa umpisa. Why? Because malakas ka pa. Ang bigat ng pakikipaglaban sa ating buhay ay nagsisimula yung kadalasan sa gitna. Sa gitna, dahil doon medyo exhausted ka na. Medyo exhausted ka na. At medyo nanghihina ka na. At pag ikaw ay mag-isa lang na lumalaban, yung kalaban mo hindi yan nanghihina. Nagpapalit yan. Papansin niyo ba? Dati ang kalaban mo yung taga-dormitory, taga K1, minsan kalaban mo na taga K4, ngayon nakalaban mo pa yung tindera sa karinderya. They have different faces, but pareho silang marites. Amen? That is how the fight goes on. Kailangan natin aware na sila nagpapalitan ng mukha pero hindi sila nauubusan ng lakas. Pero tayo, lumbok na. Inisip natin, grabe naman, pati ba naman sa K1, K4, K3, K12, pati doon sa karinderyan, ang layo-layo, alam pa rin. Sinichismis pa rin ako. Hindi sila nauubusan ng lakas, dumadami sila, nagpapalitan sila ng mukha. That's why you should be aware. Amen. Huwag kang ma-discourage. Sabi niya, no? Discouragement because of attacks. Diverted focus and attention. Ano ba yan? Nung una, focus ka, di ba? Nag-a-apply ka pa lang. Focus ka, kapag abroad na ako, ganito. Tapos, 3 months ka sa work mo, ayaw ko na. Talagas na ako, ayaw ko na. Dati gusto mo makapag-abroad ngayon, nakapag-abroad ka na, gusto mo na umuwi, complain ka na ng complain. Yung dati mong pinagdasal ngayon, pinagdasal ko rin. Nawawala tayo sa ating focus at attention. Sa ating mga pamilya. Diba? Ating mga girlfriend, boyfriend. Diminish passion and interest. Dati gusto mo mag-serve kay Lord. Nasaktan ka. Na-offend ka. Yan talaga yung laging word, diba? Sa ministry, inside the church, laging mabigat pakinggan yung salitang na-offend. Maraming na-offend na umalis. Ang masakit, hindi na-close. Laging na-offend. Diminish passion and interest. Nawawala yung passion natin to serve God dahil nasaktan tayo. We take care of our feelings, but we did not take care of the feelings of God. Sabi nga kanina, di ba? How many times have I broken your heart? Sinong pinapatayan natin? Si God. But, ano yung kanta? Still you forgive. Still you forgive. Ano pa? Yes. Ganun tayo. Seryoso pa ako ngayon. Tikto yata yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Dapat pala, lagi akong nauwi sa Pilipinas para seryoso tayo. Disdain for their gifts and calls. Disdain. Ano bang English na? Tagalog ng disdain. Parang hindi niya maintindihan. Ito ba talaga yung gift ko? May boses naman ako, pero bakit hindi ako binibigyan ng schedule? Saan ka tayo, di ba? Lord, kung gusto mo talaga maglingkod ako, meron dapat lumapit sa akin at patayuin ako. No! Huwag kang makatay! Fight for it. Kung ikaw, alam mo, mayroon kang gift na mag-serve, kumanta, tumayo, mag-preach, mag-share ng Word of God, prepare yourself. Ihanda mo yung sarili mo.
Mag-aral ka, pag-aral mo salita ng Lord, pagandahin mo na yung boses mo, huwag kang tsaan ng tsaan. Dinadamihan mo pa ng ilo, tinatabisan mo pa. Protektahan mo because one day, when the door is open for you to come in, you are ready. Pag hindi ka ready, paano na? Hindi magantay ka ulit. Wait ulit. Sabi mo, tagal naman Lord. Sabi mo, wait ko to. And pag sumagot si Lord, anong sagot niya sa'yo? This day for their gifts and callings. Alam na tayo. Next round. Ano ba yung strategiya ni Shama? Sino ulit si Shama? Siya yung nakipaglabang mag-isa. Kaya pag sinabing Shama, Shama. Siya yung nakipaglaban mag-isa. Nakaka-relate talaga. Nakaka-relate kayo sa kanya. Si Brother Jason, nakaka-relate. Nakaka-relate kayo? Lahat ba tayo nakaka-relate? Taas naman. Meron pa rin kayong magtaas na naman. Nakaka-relate kayo? Yes! Amen. Lahat tayo nakipaglaban mag-isa. Anong strategy ni Shama? Position himself in the middle of his group. Sabi mo kanina, alam niyo yung si Jesus, pinapunta niya yung mga disciple niya sa other side. Dumating yung bagyo. Hindi dumating yung bagyo dun sa baybayin. Dumating yung bagyo in the middle of the sea. Madalas ang labanan na magdindig sa middle. Kaya nga sabi ni Lord, whenever 2 or 3 are gathering, I am in the midst of them. Si Lord, laging pumpesto sa gitna eh. Why? Because alam niya, pagdating sa kalagitnaan, nanghihina ka. Ayaw din ni Lord na pumunta doon sa dulo na wala ka nang bibigyan. Kasi kailangan ni Lord ng kooperasyon mo. Hindi niya sasabihin sa'yo, alam niyo, pinanghina ka na, lupay-pay ka na, sabihin niya, malakas ka na ulit. No. Si Lord marunong, alam niya kung paano ang strategy. Acknowledge his inheritance. Alam ni Shama na ang pag-aari ito ay sa kanya at dapat niyang paglaban. Alam niya. Bibisan ko na. Accept personal responsibility. Kailangan mo tanggapin na mayroon kang responsibilidad. Kaya kailangan mong lumaban. Defended his ground. He protected what God has given to him. Kung alam mo sa sarili mo na mayroong mga bagay na alam mo na binigay ng Lord sa iyo, ipaglaban mo. Pinag-pray ko yung lalaki niya na maging boyfriend ko. Maging girlfriend ko yung babae niya. Nung napangasawa ko na, mayroong gusto ko. Agaw. Ipaglaban mo. Why? Magsambulutan. Fight. Push the enemy backward. Yeah. Isipin mo yung Shama. Ang dami, no? Buti lang, hindi siya ginamit ng pana. Siguro, ang labanan, no? Itak lang, no? Siguro, may mga sugat-sugat na siya. Minsan na siguro, ano na siya, pamatayin pa rin siya, laban pa rin. Attack the Philistine. Kailangan mo lumaban. Kasi minsan, tayo lumidepend na. Minsan tayo, tinutuwa tayo mga Kristyano, huwag kang lumaban. Pag-pray mo na. Naniwala kayo doon? Amen! Maganda yun, totoo yun. Pero may mga portion sa buhay natin na kailangan lumaban. Kailangan mo mag-attack. Huwag kang
situation in life that we need to account. Amen. Summary. Dahil ako ay 15 minutes na. Next for conclusion. Sabi dyan, all the way around shall be 18,000 cubits, and the name of the city from the day that they shall be, the Lord is there. Yan sabi ko. The last name of God in the Old Testament is the Lord is there. Jehovah refers to the Hebrew tetragrammaton, YHWH, representing God's revealed name and His self-revelation throughout Scripture. Shama means there, highlighting God's constant presence and nearness to His people. Kaya pag sinabing Shama, God is there, God is here, Jehovah Shama. In the book of Ezekiel 14:35, the name Jehovah Shammah is given to the city, symbolizing God's promise to be with His people. And who are the people of God? We are the people of God. Even in exile and restoration, nung sila ay in-exile sa ibang mga lupain, sa Babylon, God is there. The name parallels the New Testament name Emmanuel, which means God with us. Further emphasizing God's intimate involvement. Jehovah Shammah assures believers that God never abandons them and is present in all their circumstances, even the darkest ones. It's time. To my right. God is always here. God is always here. In every circumstances in our life, maybe we think that God maybe abandoned me. Maybe He will abandon my family, but that is a lie. Yan ay kasinungalingan. Because God is always in the midst of trials, in the midst of difficulties. Ating Diyos ay laging nasa kalagitnaan ng ating laban. Mga kapatid, let us close our eyes. Let us bow our head. And let's pray to God that God will continue to be with us. That God will continue to be here with us. That God will continue to be there for us, for our loved ones, sa mga mahal natin sa buhay, na malayo sa atin. That God will never abandon us. Na hindi niya tayo bibitawan, hindi niya tayo iiwanan. Na kahit gubong-gubo na tayo, that kahit hirap na tayo, kahit sugat-sugat na tayo, that He will fight for us. That He will fight for you. Lord, I pray na tulungan niyo ang bawat isa, Lord God, na maging malakas sa bawat oras ng kanilang buhay, Lord God. Na minsan, Lord God, in the middle of the night, na parang napakadilim ng aming mga sinusuong, Lord God. Give them the light. Bigyan niyo ng ilaw, Lord God, para malakaran namin yung path na gusto niyo sa aming mga buhay. Lord, we will continue to work with you, Lord God. Lord, patuloy rin kayong kumilos, Lord God, sa aming mga buhay hanggang sa may para niyo, Lord God, yung purpose niyo, yung destiny niyo para sa aming mga buhay, Ama. Father God, I thank you, Lord God, na hindi niyo kami iniwan. Hindi niyo kami iniwan. Nasaktan kami, pero hindi niyo kami iniwan. Umiyak kami, pero hindi niyo kami iniwan. Lumuha kami, pero hindi niyo kami iniwan. We are in pain, pero hindi niyo kami iniwan. We feel the emptiness in our heart, pero hindi niyo kami iniwan. Kahit kailan, hindi niyo kami pinabayaan. Nasaktan kami. Inabandon kami, pero hindi niyo kami iniwan. We feel alone, but you did not leave us alone. Thank you, Lord Jesus. You sacrificed yourself on the cross for us. Lord, we thank you
sa lahat ng ginawa niyo sa amin, Lord God. And you have a plan for us. This is not an accident na nandito kami sa lugar na to, Lord God. Gusto niyo ihayag yung plano niyo sa amin, Lord God, sa aming mga buhay, Ama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord, patuloy niyo silang ina. Huwag niyo silang pabayaan. Sa kanilang magpasok sa trabaho, sa pag-uwi sa trabaho, baging sa kanilang mga dorm, sa kanilang mga tirahan, sa kanilang bahay, habang sila naglalakad, kung saan man sila nandoon, samahan niyo kami, Ama. Yan yung tangi namin kaibigan sa iyo. Samahan mo yung mga mahal namin sa buhay, saan man sila nandoon, anumang takot, Lord God, samahan niyo kami, samahan niyo sila. Lord, we expect, Lord God, your blessings. We expect your promises sa aming mga buhay. And we have the faith, Lord God, na tanggapin ito. Thank you, Lord Jesus. Kaya namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. What time is it, mga kapatid? Time to give. So, ang verse po na i-share ko sa inyo ngayon is mababasa natin sa Matthew chapter 6, verse 19. Do not store up treasures here on earth, where moths eats them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Instead, store up your treasures in heaven, where no moth eats them and no rust destroys them, and no thieves that breaks in and destroys. Bamhagi ka? Yeah. Okay, so meron ba akong challenge para sa inyo, mga kapatid? Kung sino ba ang makagawa, sa kanya po mapupunta to. Biro lang. Biro lang ulit. Wala mo ah. Biro lang ulit. Kung hindi nyo po nag-gets, nag-jojo pa rin po. Actually, isa nga po, before we proceed, pwede po bang, I challenge you, pwede po bang itaas natin ang ating kamay? And kung kanina pinatayo po kayo ni Brother Castor, ngayon naman, I will give you 30 seconds without moving away from your seat. Pwede po ba kayong umabot ng mga katabi ninyo? Umabot kayo as many people as kaya at patingin po ninyo. Hi, hello, welcome to church. Happy Sunday. Ginagawa na lang po namin na kayo po kami makasama sa araw nito upang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen? Alam naman po natin na dito sa Taiwan kapag Sundays, marami tayong pwedeng gawin. Pero mas pinili po ninyo na samahan po kami para magbigay ng parangal sa ating Panginoon. Basahin po natin ulit yung ating verse for today. This time, sabayan niyo po ako. Do not store up for yourselves treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Continue verse of God. Kung itutuloy po natin yan, instead, sa verse 20, instead, store up your treasures in heaven, where no, ayan, pala. And thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will be also. So si Jesus po mismo ang nagsabi nito, and this is part of His preaching po. Sa Sermon on the Mount, kung naaalala po ninyo. Nasabi niya po, kayo mag-ipon ng yaman dito sa mundo. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na bubuha rito.
Or if I may rephrase mga kapatid, ang kayamanan dito sa mundo are just temporary. Naniniwala po ba yun? Ang pera, example, naubos, di ba? Minsan nga hindi mo alam kung saan na napunta. Di ba? Naranasan niyo na po ba kapatid yung one time, feeling mo ang yaman-yaman mo na. Di ba? Meron kang 6 digits na laman ng area mo. You feel like you can buy all you want, eat all you want, travel anywhere you want. Tapos magugulat ka na lang, ubus na. Bakit? Kasi ang pera po, naubos. How about gold? Ang sabi po ng verse dyan, pwedeng nakawin, di ba? Ang sabi ng verse na binasa natin, huwag tayo mag-ipon ng such treasures na pwedeng nakawin. Sino po dito ang mahilig mag-invest sa gold? O taas kamay? Wala? Or may kilala po kayo? Kakilala nyo na mahilig sa gold? Nawala dito. Okay. Di ba? Kung may kilala po kayo, nawala dito, na mahilig sa mag-invest sa gold, di ba sabi po nila? Di ba sabi nila? Ang gold daw, habang tumatagal, tumataas yung value. Di ba? Pero, alam niyo rin po ba na pagdating natin sa langit yung gold na yan, napakabahan na natin. Di ba? Kasi, ang sabi ng Bible, streets of gold, di ba? Sa Revelation 21, kung naalala po ninyo, binigyan si John ng vision. Parang pinakita niya sa kanya yung parang preview ng kung ano yung itsura ng langit, di ba? Yung New Jerusalem, yung New Heaven and New Earth. So, I believe na it is a literal na lugar po mga kapatid, and also a symbolic representation of the greatness of your God. Ayan, so, and I can only imagine po kung gaano maganda yung langit. No? Biruin mo, yung kalsada, gold, di ba? Paano pa kaya yung mga bahay doon? Ano kaya ang materialis gawa yung bubong? Yung pader? Di ba po? Yung mga furnitures? Di ba? Napakaganda siguro. Sino po sa inyo dito excited ng makapunta sa langit? Amen. Wow, madami yan. Kaya na? Huwag na. So, how about gadgets? Alam ko na, bro, siya. Yung pera ko, ibibili ko na lang ng mamahaling cellphone para at least, ayun, magagamit ko araw-araw. Pero alam niyo rin po ba na ang gadgets na luluma? Nasisira. Di ba, may mga kapatid? Sa bilis ng pacing ng technology natin ngayon, di ba? Yung iPhone 16 mo, yung iPhone 16 Pro Max, fully paid. Diba? Next year, outdated na yan. Next year, may lalabas na naman na bagong iPhone 17, iPhone 18. September. Diba? Sa sobrang bilis ng panahon, wala na silang mag-isip na ibang pangalan. Diba? iPhone 16, 17, gano'n na lang. So, sobrang ng technology. So, have you realized mga kapatid na yung mga bagay na pinapahalagahan natin dito sa mundo turns out to be meaningless pagdating sa langit. And this is exactly what this verse is saying na huwag tayo mag-ipon ng earthly treasure. Instead, ang ipunin ninyo is heavenly treasures. And ang iporso ninyo ay yung mga bagay na hindi nasisira, hindi nananakaw, at hindi kayang nagdating ng mga moths at insects. Ang iporso nyo is yung mga bagay na may eternal value. Amen? Everybody say, eternal value. Amen. So, the question is, how do we do that? Paano ba tayo magkakaroon ng treasures na may eternal value? Ang sabi po ni Peter Tanchi, Bishop Peter Tanchi, he was talking about this verse. Meron po siyang 3 points. Sabi niya, point number 1, 2 treasures. Point number 2, 2 perspectives. And point number 3, 2 masters. So point number 1, 2 treasures. Ibig sabihin, dito po, sa isang pirasong papel na ito,
you can have two treasures. Earthly treasures at heavenly treasure. Do you agree po? Now, obviously, ito pong hawak ko ngayon, this is earthly treasure, right? So, nasaan dyan ang heavenly treasure? O sabi? Listen, the way you spend it defines your treasure. Ulitin ko lang, katulugin ko lang. Nasaan dito yung heavenly treasures? The way you spend it defines your treasure. Amen? So choose wisely. Do you want earthly treasures or do you want heavenly treasure? Do you want temporary or do you want eternity? Do you want treasures na walang value or do you want treasures na may eternal value? Naalala ko pa last year nung bagyo sa Bicol and ano nga yung pangalan nun? Bagyong Christine. Alam niyo po ba na nagkaroon po tayo doon ng outreach program through this church and through your generosity. Nabigay po tayo ng mga relief grocery packs para sa mga nasalanta ng bagyo. And I asked our multimedia team to make a short video about it. And panoorin po natin. Tapak natin ang Diyos ng buhay. Praise God. Hallelujah. And dahil po sa patuloy niyang ginagamit ng simbahang ito upang patuloy po tayo makapaghatid ng blessings sa ibang tao. And ang kapangyarihan po ng Diyos natin ay hindi lamang limited sa loob ng 4 na sulok ng bahay pa ng bahay ito. Amen. And of course, balakpan din naman po natin ang ating mga sarili para sa takikisan ng simbahang ito. And salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ministry na ito upang mas marami pa ang ating umabot at matulungan. And gusto ko rin pong personal na pasalamatan ng ating multimedia team, si Brother Melvin, and especially po kay si Sandy. Siya po yung gumawa ng nag-edit ng video na pinapawad natin kanina. Wala lang siya dito ngayon, siya natin. Pero siguro nanonood po siya sa online. And so yung pinanood po natin video kanina, wala pang 1 minuto tapos na. Pero hindi naman po ibig sabihin na ginawa din niya yung video na yun in just under 1 minute lang din. Alam naman po natin kung gaano po time consuming ang mag-edit ng mga video po. Sino dito mga mahilig sa TikTok? Diba? So hindi lang po minuto at oras ang inilaan niya dyan. Maybe days, nights, and yung effort at energy na po. So, thank you po kay Sister Sandy. And sa inyo po lahat, of course, through your generosity po, we were able to reach, ang sabi dyan sa pinag-upload natin video, we were able to reach 25 families. That is approximately 100 souls po mga kapatid. And I'm very sure that heaven rejoices because of that. Ang sabi ng Bible, diba, heaven rejoices just over 1 soul. Diba? How much more pa kaya ito? Almost 100 souls. Amen? Pero, alam niyo rin po ba, mga kapatid, ang laman po ng mga relief packs na yan. Bigas, noodles, konting dilata. Siguro wala pang 1K ang isang pack. Kung ibabase po natin sa pamumuhay ng katabi mo ngayon, baka pang isang araw ka lang siguro yan. But for them, isang family sila na magsasalo-salo doon. And it will only last them a few days. Ilang araw lang gusto po yan.
Pero alam niyo po ba kung ano yung hindi mauubos? Yung pagmamahal ng Diyos na inaiparamdam natin sa kanila. Amen? At yung gospel na na-share natin at naitanim natin sa puso nila. That's eternal value. Amen? In essence kasi, hindi man tayo actually nag-preach sa kanila sa pamamagitan po ng ating good works, kindness, and generosity, ay para na rin tayo mag-share ng Word of God sa kanila. Amen? So ito po ang challenge ko sa inyo mga kapatid. I want you to remember that phrase. Ano nga yung phrase na binanggit nyo kanina? Hala, nakalimutan niya agad. Hindi po alis dito agad, hindi nyo nakakatanda nyo. Everybody say, eternal value. Eternal value. And I want you to remember that mga kapatid. Bear that in mind. Isulat nyo sa papel, itupilyo, ilagay nyo sa bulsa ng puso ninyo o sa aparador nyo kung saan man. Just always remember, every time you spend this, always choose to spend it on things na may eternal value. So you are not just blessing other people. You are investing in your eternity. And you are accumulating eternal treasures in heaven. Close your eyes. And as we close in prayer, gusto kong iwanan sa inyo ang verse na ito. And I want you to meditate on it and go and learn what it means to you personally. Luke chapter 12, verse 32. Do not be afraid, little flock. Do not be afraid, Logos Nancy. Do not be afraid, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Panginoon, salamat po for this opportunity na kami po ay makapagbigay. Opportunity not just to be blessed, but to be a blessing as well to other people. But ito, O Diyos, na ang mga kaloob na ito, bunga ng pagod at pawis ng aming mga kapatid na ito. Ano ba? Sa inyo rin naman nanggagaling ang aming oras at kalakasan upang kami makapagtrabaho. Kaya dalangin ko, Panginoon, na magamit lamang ito para sa kalalaganap ng iyong kaharian. Bigyan mo po ng wisdom and knowledge and pure heart ang inyong mga lingkod to be a good steward ng mga kaloob na ito. Tanggapin mo po ang mga alay na ito bilang tanda ng aming pagkilala sa inyong sovereignty. Not out of fear, but out of awe of your greatness. At bilang aming pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis, makapangyarihan at walang kapatay na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.